mga kababayan, nakaka-insulto daw ang pagbibigay sa ICC ng investigasyon sa mga kaso sa war on drugs. Sir Renel Datores, Ma'am Lily Tonini, and kay Sir Constancio Vlog. Nakaka-insulto daw mga kababayan sa mga Pilipino or sa Philippine Constitution ang pagbibigay ng government or Philippine government ng tawag dito rights ng ICC para mag-imbestiga sa mga biktima sa war on drugs ni Digong. Nakaka-insulto nga ba mga kababayan? Tanong ko lang, naiinsulto po ba kayo na pagbibigyan ng pamahalaang Marcos na mag-imbestiga ang ICC or International Criminal Court sa mga biktima, sa mga pinapatay ni Digong sa war on drugs na walang due process? Hindi Nakaka-insulto nga ba? Para sa akin mga kababayan, ang nakaka-insulto po, yung murahin ni Digong ang Panginoon. At sabihin niya, your God is a stupid God. Yun po ang nakaka-insulto sa mga relihiyon. Di ba? Bakit? Hindi porket Iglesia ni Cristo ka, hindi porket Katoliko ka, once na presidente ka, commander-in-chief ka, murahin mo at sabihin mong stupid ang God. Insulto yun sa mga relihiyon. Pero kapag ang International Criminal Court, di ba? Criminal Court na yan sa pangkalahatan. Hindi naman po siguro nakaka-insulto na mag-imbestiga sila kung saan pinatay, sino yung namatay, pamilya nung pinatay, anong klaseng pagpatay, at saan tinapon. Hindi naman siguro nakaka-insulto. Ito po mga kababayan. Pakinggan nyo po ang balita ng UNTV. May ads lang po mga kababayan. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang mga naging pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla hinggil sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. So is he saying, as a Justice Secretary, that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Naunang sinabi ni Secretary Remulla na mahirap patunayan ang mga kaso rito dahil sa umano'y pagkawala ng ebidensya at pagtanggi ng mga sangkot na magsalita. Kaya ayon sa kalihim, ay ibinibigay na nila ito sa ICC. Pero hindi aniya ito nangangahulugang balak ng Pilipinas na muling sumali sa Rome Statute na nagtatag sa nasabing hukuman. Ngunit para kay VP Duterte, insulto sa mga Pilipino, lalo na sa mga hukom ng bansa, ang pagpapasa ng kaso sa isang banyagang jurisdiksyon. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o mag-kurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino. Lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, tila walang konkretong plano ang administrasyon para sa mga Pilipinong apektado sa Israel-Iran conflict. So yon mga kababayan, narinig ninyo. Nakaka-insulto daw yon sa ating hukuman at sa ating mga huwes, no? Yung pagbigay ng rights o karapatan ng ICC na mag-imbestiga sa mga biktima sa war on drugs ni Digong. Ngayon, mga kababayan, simple lang ang sagot ko. Ayaw kong bumira, pero magigising kayo. Kung insulto pala ang mag-imbestiga ang ICC patungkol sa mga biktima sa war on drugs, ilan na po ba na mga biktima ng ICC, biktima ng AJK, ang nagreklamo at nag-file ng kaso na na-dismiss? Insulto ang pagbigyan ng karapatan ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas, insulto daw sa huwis.
insulto sa hukuman at sa batas. Ngayon, ilan po bang biktima ni Digong sa war on drugs na nag-file ng case na ibinasura lang? Hindi ba insulto yon? Ikaw na yung namatayan, ikaw na yung tinumba, ikaw na yung tinukhangan, tapos i-dismiss lang? Hindi ba insulto sa mga namatayan yan? Di ba? Hindi ba insulto yan? Ilang pamilya nag-file ng kaso? Nireklamo nila kasi pinatay ang pamilya nila na hindi dinaan sa due process. Oh, ngayon, balikan natin yung mga batang nadadamay. Balikan natin yung mga sibilyan na tatamaan ng bala na nagreklamo. May nakulong ba na pulis? May naparusahan ba na pulis? Wala. Hindi ba insulto yon? Namatay ang anak mo, 9 years old. Namatay ang anak mo, 13 years old. Namatay ang anak mong estudyante dahil sa war on drugs na napagkamalan. Nag-file ng kaso ang magulang. May nakulong ba? May nanagot ba? May naparusahan ba? Wala. So, hindi ba insulto yon, Sarah? Meron akong ipapakita sa inyong video. Isang magulang, ilang beses siya nag-file ng kaso. File siya ngayon, dinismiss. Final sa kabila, dinismiss. Hindi ba insulto yan? Bakit dinismiss? Takot kay Duterte yung hukuman. Kasi hawak ni Duterte sa riig. Diba? Yung pag-file ngayon ng impeachment complaint. Hindi ba insulto yan? Ang impeachment, nilagay sa konstitusyon yan para magprotekta sa taong bayan laban sa mga magnanakaw na opisyal ng gobyerno at mga nanggugulang sa kanilang kapangyarihan. Pero anong ginawa ninyo? Ang impeachment, ginamit ninyo sa mga magnanakaw para maabsuelto sila. Hindi ba insulto sa taong bayan yan? Ang impeachment, nilagay sa konstitusyon to protect the nation para sa mga magnanakaw at mga abusado na mga government official na nambababoy sa kanilang katungkulan o kapangyarihan. Pero saan ninyo ginamit? Di ba? Saan ninyo ginamit? Hindi ba insulto yan? Kapag ang ICC mag-imbestiga, insulto sa huwis. Pero yung impeachment na para sa taong bayan, ginamit ninyo para kay Sara. Hindi ba insulto sa taong bayan yan? Ba't nagawa pa kayo ng salitang impeachment dyan? Kung hindi lang din naman pala magagamit ng taong bayan. Hindi ba insulto yan, mga kababayan? Ano ba ang sabi ni Corina Sanchez? Pakinggan ninyo si Corina Sanchez, mga kababayan. Eto Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, yun po ang totoong insulto. Di ba? Really that you believed in Yun ang totoong insulto. natin tuloy mga kotse. Ano ba palalakasin ng wifi dito sa Kung magnanakaw. Bakit nga ba ang Pilipino kapag masaya? Ang kasalanan ba daw ng ama? Kasi true na bash ka? Anong puno ko siya ng honorable Senate colleagues for conviction? Hanapin ko lang mga kababayan na si Corina ba yon? Mga kababayan? Si Corina ba yon? Yung nagsabi na yon? Para sa akin naman kapanipaniwala yung sinabi ni Yusek Claire Castro na hindi talaga nakikialam si Pangulo. Kasi nga naman, kung bumoto ang mga senador for or against that resolution, sabi ni Yusek Claire Castro, kailangan nilang panindigan at panagutan yan. Kaya kung sino man ang nakikita ng publiko ngayon na umiiwas o sumusulong sa mga interes nila, sila ang mananagot dyan, hindi ang Pangulo. Di ba? Ikaw, naniniwala ka? Na hindi nakikialam ang Pangulo. Siya ang maging unang presidente na hindi nakialam sa separation of powers. Congratulations. Ganun talaga. Kaya nagsalita na naman ng lumang tao na ang dami ng presidenteng nakita sa kanyang buhay. Wait lang Talagang kung sakasaka. Supposedly noon. Yes. Kongreso. Ang Kongreso, oo. Tingnan. Wait lang mga kababayan, hanapin ko lang na mismong si Corina nagsabi. Ang impeachment ay inilagay yan para proteksyon ng taong bayan laban sa mga
high-ranking official na nang aabuso sa kanilang kapangyarihan. Isa na yun yung pagnakaw sa kaban ng bayan, paggamit sa pondo na walang katuturan. Yan po ang impeachment para sa pang-protect sa mamamayan. Pero bakit ang impeachment ngayon ay ginamit para sa si Karen Davila ba yun o si Corina? Di ko lang sure ha, mga kababayan, si Karen Davila ba yun? Wait lang. Kasi hindi ko na maalala eh. Alam niyo naman mga kababayan, araw-araw tayong may pinapanood na mga balita. Di ba? Dapat matandaan ay ang impeachment. Oh, ito. Ito ha. Joining us this morning is Ito yun, si Attorney Karen Franklin Davila nga. Salvador. Dapat matandaan ay ang impeachment inilagay sa konstitusyon para protektahan ang taong bayan sa ilang opisyal na umaabuso o lumabag sa kapangyarihan with certain parameters, yung betrayal, etc. Pero kailangan may trial. That's why. Pero para sa taong bayan po yan, ang mahalaga, huwag mag-abogado para sa akusado. Yun. May abogado na po yun. Kaya kailangan ng Senado magpaliwanag. Alright, ang dapat matandaan ay ang impeachment inilagay sa konstitusyon para protektahan ang taong bayan sa ilang opisyal na umaabuso o lumabag sa kapangyarihan with certain parameters, diba? Yung betrayal, etc. Pero kailangan may trial. That's why. Pero para sa taong bayan po yan, Yan. ang mahalaga, huwag mag-abogado para sa akusado. Yun. May abogado na po yun. Kaya kailangan ng Senado magpaliwanag. Diba? Narinig niyo? Sabi ni Karen. Ang impeachment ay nilagay sa konstitusyon para protektahan ang taong bayan sa ilang opisyal na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Huwag po kayong mag-abogado, mga senador, kasi may abogado na si Sara. Si Karen Davila, hindi po si Corina. Pasensya na kayo mga kababayan. Diba? Narinig nyo naman. Sabi nga ni Sara, para daw mabilis ang pagsugpo sa krimen, gumamit ng robot na drone. Ano gagawin mo? Pabitbitin mo ng bomba, hagisan ng bomba? Yung mga kriminal? Ano gagawin mo dad sa drone? Lagyan mo ng armas? Lilipad lang yung drone, pababarilin mo yung mga kriminal? Yun ang nakakainsulto. Hindi po tayo lugar ni Elon Musk. Hindi po tayo lugar ng SpaceX na magpalipad ka lang ng drone, papatayin mo na mga kriminal. Walang ganun, Sara. Ang layo ng utak ni Sara sa totoo lang. Ang layo kung ano-ano na iisip. Kung hindi tulay ng Macau, compare niya sa tulay ng San Juanico, ngayon naman, robot na drone, pangsugpo sa mga krimen. Wag na, Sara. Yun ang nakakainsulto. Advance kang mag-isip. Napaka-advance mo. Question mo ang missile kay PBBM kung saan gamitin, sinong gigira sa Pilipinas. Ngayon, ako naman ang mag-question. Paano mo gamitin ang robot na drone para magsugpo sa kriminal? Gagawan mo pa ang mga pulis ng another trabaho. Kung ang mga pulis puro lang nakaupo yan sa kalang upuan, lumalaki ang tiyan, mas lalong tataba yan kung puro na lang drone. Isusuot na lang nila yung VR. Yeah, may VR yan eh. Yung parang camera, pareho sa iPhone, yung Vision. Isusuot na lang nila, mag-monitor na lang sila sa drone, hahabulin nila yung kriminal. Tapos pag nakita nung drone, hagis ang granada para mamatay yung kriminal. Parang ganun. Paano yung mga casualty doon? Nadadama yung mga civilian. Alam mo, Sara, napaka-high-tech mo. Sa Biringan ka ba? Insulto daw, mga kababayan, na pagbigyan ng karapatan ang ICC na mag-imbestiga sa mga kaso sa war on drugs sa mga biktima ng war on drugs. Insulto daw yon. Pero hindi insulto sa taong bayan na ang impeachment ay nilagay sa konstitusyon para magprotekta sa Pilipino laban sa mga magnanakaw na politiko. Pero ang impeachment ngayon, anong nangyari? Saan napuntang impeachment? Ginamit para kay Sara. Dinismiss ang impeachment para hindi matuloy. Aba, kakaiba. Diba? So yun lang mga kababayan dito tayo sunod. Harry Roque versus Risa Hontiveros. So ano nga ba ito mga kababayan? Yung kay Harry Roque at kay Risa Hontiveros. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ako,
Mamumura ko na naman si Harry Roque nito. Pasensya na, Harry Roque, namura kita, bobo ka kasi. O ito, mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Ito, pakinggan ninyo. Harry Roque versus Risa Hontiveros. Pakinggan nyo ang sasabihin ni Harry Roque kay Risa Hontiveros. Wait lang, may ads lang. So hindi ko po alam kung magbabayad din nitong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging ano tawag dyan, para maging instrumento na gipitin ang mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga Sabi ni Harry Roque, question niya si Risa Hontiveros, ang sabi niya, how dare you to use the Senate, no? Para dikdikin ang kalaban ng administrasyon. So, para saan ba ang Senado? 'Di ba? Para protektahan ang konstitusyon at ang ating bansa. So, nakita mo na kinakalaban ng mga grupong DDS ang administrasyon. So, saan ba si Hontiveros kakampi? Sa mga DDS na bastos? Sa mga DDS na sawaging bangag ang presidente? Adik ang presidente? Ganun ba, Harry Roque? Sasabihin mo, how dare you to use a Senate and the Republic of the Philippines para dikdikin ang kalaban ng administrasyon? So saan mo gusto, Harry Roque, kakampi si Risa? Sa iyo? Sa inyo? Saan nyo ba gusto ang Senado? Kakampihan kayo? Yung human trafficker? Land grabber? Kakampihan ng Senado? Baka yan na yung time na para ma-abolish sila. Diba? Ang sabi ni Harry Roque, nakakasuka, nakakadiri daw si Risa. Saan daw kumukuha ng kapal ng mukha o lakas ng loob si Risa Hontiveros na gamitin ang Senado sa Republika ng Pilipinas para dikdikin ang kalaban ng administrasyon, sa kalaban ng gobyerno? Ang Senado ay isang legislative part. Part ng legislative ang Senado. Ang Senado at ang Kongreso, baka Harry Roque, hindi ka, nakalimutan mo na abogado ka. At baka Harry Roque, nakalimutan mo kung ano ang rule of law. Baka mas may alam pa ako sa'yo. Ang Senado at Kongreso is part of legislative. Sila yung nagpapatupad ng batas at gumagawa ng batas. So, kapag nakita ng Senado at Kongreso na mayroong isang grupo na kumakalaban sa gobyerno, sila ang unang maglilitis at magsusugpo doon. Kasi nga legislative sila. Sila yung tagagawa ng batas sa mga rebelde. Rebelde naman ang tawag sa inyo. Bakit? Ano bang tawag sa inyo? Grupo kayo, kinakalaban nyo ang gobyerno. Anong tawag dyan? Rebelde. Tapos expect mo na ang Senado or Kongreso na part of legislative, kakampihan ang mga rebelde. Diba? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Ikaw yung nakakasuka. Ikaw yung nakakadiri. Senado, gusto mo kakampihan kayo? Saan daw kumuha or how dare you, Risa Hontiveros, na gamitin ang Senate para dikdikin ang kalaban ng gobyerno? So ano gusto mo mangyari? Kakampihan ka ni Risa? Abogado ka ba talaga? Roque, hindi na maganda yan. Hindi porket lawyer ka, ay tama yung ginagawa mo. Hindi po kahit ultimo grade 1 Roque, naintindihan yan. Hindi po tama yan. Rebelde kayo. Kalaban kayo ng gobyerno. Self-proclaim mo yan. Pinoproklama mo na Risa Hontiveros, nakakasuka ka. How dare you to use the Senate in the Republic of the Philippines na dikdikin ang kalaban ng gobyerno? Kalaban nga kayo. So, ibig sabihin talagang dikdikin kayo. Di ba? Talagang dikdikin kayo, kalaban kinagobyerno eh. Kaya nga si Risa Hontiveros binoto ng tao to protect the nation and to serve the people.
Hindi siya binoto ng tao to protect the criminal and rebels, di ba? And serve the rebels. Aba, Roque, abogado ka. Huwag kang bobo. DDS ka na talaga. Di ba? So, Roque, sa tingin mo, papaniwalaan ka ng tao, kriminal ka nga? Saan ka nakakita ng kriminal na mas matapang pa sa batas? Sasabihin mo, nakakasuka si Risa Hontiveros, nakakadiri, na ginamit ang Senate para dikdikin ang kalaban ng gobyerno. So saan mo gusto? Gamitin ang Senado para suplayan kayo ng armas? Gamitin ang Senado para suplayan kayo ng mga paraphernalia para kalabanin nyo ang gobyerno? Gagamitin ang Senado para mag-supply ng mga kontrabando para sa mga rebelde? Ganun ba? Kasi rebelde ang tawag sa inyo. Ano bang ginawa mo ngayon? Pagre-rebelde sa gobyerno yan. Pinapauwi ka kasi may kaso kang human trafficking at land grabbing. Pero anong ginawa mo? Nagtago ka sa ibang bansa, nagsik ka ng asylum. Kasi rebelde ka. Puganti ka. Mahiya ka naman, Harry Roque. Abogado ka. Ikinahiya kung ako, anak mo. Buhusan kita ini tubig para hindi ka makilala ng tao na tatay kita. Di ba? Diyos mio, Marimar. Ulitin, no? Pakinggan yung mga kababayan, yung reaksyon ni Harry Roque. Pansinin ninyong maigi. Pansinin ninyo. So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging para maging instrumento na gipitin ang mga kalaban ng administrasyon. So anong gusto mo mangyari? Harry Roque? Tutulungan ni Risa Hontiveros ang katulad mong kriminal? Tutulungan ka ni Risa Hontiveros, pauwiin ka para maabsuelto ka sa kaso mong human trafficking? So natural lang. Di ba? Natural lang si Risa Hontiveros gagawa ng batas kasi part siya ng legislative. Binoto pa siya ng tao kung pulpo lang din naman pala siya. So anong tawag sa inyo? Presidente ng Pilipinas, sasabihin yung adik, sasabihin yung bangag, sabihin ninyong weak leader. Di ba rebelde? Rebelde kayo. Rebelde ang ginagawa ninyo. Pagre-rebelde sa Pilipinas yan. Hindi pa ba pagre-rebelde ang tawag sa'yo? Kinasuhan ka ng human trafficking, tumakbo ka sa ibang bansa, mag-file ka ng asylum para matakasan mo ang batas, para matakasan mo ang kasalanan mo dito. Hindi pa pagre-rebelde yung ganyan? Tapos ang gusto mo mangyari, si Risa Hontiveros, kakampihan kayo? Hindi kayo dikdikin, nakalaban ng gobyerno? Mas nakakasuka ka. Abogado ka. Baka umakyat na yung taba mo at sibo mo sa utak mo. Di ba? Ang lakas, Harry Roque, how dare you to say that in the Senate or isang senadora na sabihan mong ganyan na isa ka namang kriminal. Isa kang pugante. Putang ina mo. Di ba? Sabihin mo saan ka ngayon. Tang ina ka. Yeah. Tapos gusto nyo mangyari, kampihan kayo ni Risa Hontiveros, kampihan kayo ng Senado. Pagre-rebelde yung ginagawa ninyo. Kayo yung nakakasuka. Kayo yung nakakadiri, nakakapanayo ng balahibo. Kung sino pa yung makasalanan, sila pa yung matapang. Putang ina ninyong lahat. Di ba? Kung sino pa yung nagbanta, kung sino pa yung nagnakaw, sila pa yung matapang. My God! Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Tignan mo, kung hindi ka makasalanan, edi sana absuelto ka na. Kung hindi ka makasalanan, edi sana umuwi ka ng Pilipinas. Ikaw yung nakakasuka. Tignan mo, dating 100 kilos ka, ngayon 60 na lang. Tignan mo yung mukha mo. Para ka ng bunso ni Koki. Rocky ni Nam. Yeah. Tignan mo yung pinayat mo, Rocky, oh. Ang ina mo, nilamo na ng sombrero yung ulo mo sa sobrang payat. Puro ka na nga yata pamumulubi dyan eh. Sa dahig yan, oh. Harap ng kulungan ni Digong yan. Oh.
Kasi dyan si Pulong Duterte in-interview eh. Tignan mo. Putragis na yan. Tapos, yung tao, yung senadora, na tumulong sa administrasyon para masugpo ang krimen at mga kablastugan ninyo, tapos sasabihin mo nakakadiri, nakakasuka. Samantalang yung sinabihan yung nakakadiri at nakasuka, senador, pangatlo sa pinakamakapangyarihan sa bansang Pilipinas, samantalang kayo, mga pugante, wanted, human trafficker, land grabber, sangkot sa pogo, kayo pa yung matatapang? My God! Luka-luka ka na yata, Roque. Magpakamatay ka na, tangina mo ka. So yun lang, mga kababayan, yung ating pag-uusapan. Hindi na tayo masyadong magpahaba ng topic, baka atakihin si Roque pag napanood niya ito.